magsisimula na at yung mga iba na nasa loob, labas muna. Hey Nor, dito ka na. Dito ka muna. Ayan, magandang hapon sa ating lahat. Tayo po ngayon ay magsisimula na sa ating gawain at mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ayan. Simulan na po natin ang ating gawain at manalangin po muna tayo, Brother Vicky. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa dakila, maraming salamat po sa umagang ito, O Diyos, O God, na iyo pong ipinahintulot, Panginoon, ang inyo pong anak makarating, Panginoon, O God, sa lugar na ito, upang magkaroon ng isang pagsasalo, Panginoon, O God, Lord, na makasamba, makaabit, makapagpuri sa iyo, O Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa inyo sapagkat kayo po ang dakilang Diyos na nag-iingat sa inyo pong mga anak. Panginoon, ingatan niyo po, Panginoon, ang araw na ito, Panginoon, maging, Panginoon, ang gagamitin mo sa araw na ito, O Diyos, Panginoon, ang MC, ang magbabaka, Panginoon, ang aawit, O Diyos, ang magda-drums, Panginoon, ang magigitara at magbe-bass, Panginoon. Ganyan din, Panginoon, O God, ingatan niyo rin po, Panginoon, ang inyo pong anak na gagamitin, Panginoon, O God, upang ibahagi po ang inyo pong salita. Lord, maghari ka sa buhay niya, itago niyo po, Panginoon, ang kanyang kalikuan, at makita, Panginoon, ang inyo pong katwiran, Panginoon, O Diyos, at ang inyong salita, Panginoon, O God, ay tumanim, Panginoon, sa puso, Panginoon, ng bawat mananampalataya, Panginoon, sa lugar na ito. Kaya, Panginoon, maraming salamat po sa inyo, Panginoon, O Diyos. Kayo po ang aming dakilang Diyos. Lord, maraming salamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen! Tayo po ngayon ay magsimula sa ating praise and worship. Papurihan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Let's dance! I can see clearly now.
How could I fail to see you were the love that rescued me? All I am is devoted to you. Sing it on. How could I not be Lord, here with you? So have your way in me. Sure, there is just one thing that I will sing. This is my cry, my one desire, to be where you are, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus. Sing, how could I fail to see? How could I fail to see you are the love that rescued me? All I am is devoted to you. And oh, how could I not be Lord, here with you? So Lord, there is just one thing that I will sing. Sing, this is my cry. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with forever.
out our praise, our joy.
Glory to God. Salamat sa ating Panginoon. Ayun. Dahil po ako na rin ng MC, tayo po ay magpapatuloy sa ating gawain at kung may magpapatotoo po ay maaari pong tumayo at pumunta dito. Sige. Hallelujah. Ako muna mauuna. Ako nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat patuloy na kumikilos ang Diyos sa aking buhay. Nung Tuesday, sobrang excited ako kasi sabi ko, ipapatotoo ko yung na-achieve ko. na natuto ako kung paano yung ayusin yun sa may live streaming, yung sa may live Facebook, ayusin kung paano mas maging maayos sana yung kalalabasan niya. At salamat sa Panginoon kasi talagang sobrang haba ng pasensya na ginamit ko kasi nag-self-study lang yon. Kaya salamat sa Panginoon kasi dahil doon is naging okay naman. Naging maayos. Natuto ako doon. And yun nga, to God be all the glory sa lahat ng blessings ng Panginoon sa aking buhay. Amen? Yan, kung meron pa man po, meron pa ba? Ayan, sige po, para po hindi na tayo stop. Diretso na po tayo sa, wala po kasi yung ating pastora ngayon, may mission siya sa Laguna, but hindi po iyon yung reason para mag-stop yung gawain, kundi patuloy pa din po ang ating gawain, sapagkat yung pastora natin is sumayo siya, pero babalik din siya. Yun. Kaya tinatawag ko na ang magmemensahe ay ang ating kapatid na Brother Aljon. Kapatid na, brother pa, ayos ah. Kapatid na Brother Aljon. O sige, ako na yung kinakapatid niya. So yun, gusto ko rin magpasalamat sa Panginoong Diyos kasi niloob niya. Actually, iniisip ko, sabi ko, ano ba to? Coincidence lang na si nanay ay nanatili sa Laguna. Napapaisip tuloy ako, sabi ko, Lord, inihahanda niyo na po ba ako sa pagpapastor? Kasi seryoso, yung mga natatanggap kong turo mula sa Panginoon ay na ba? Kumbaga, pwede mong i-consider na college level. Ganon. Kasi, nagtataka ako, bakit ako napupunta sa mga topic tungkol sa pag-aasawa, sa pangangalonya. Sabi ko, Lord, wala pa naman po akong balak mag-asawa. Wala naman po akong balak maging marriage counselor. Pero, tinuturo sa akin ng Lord. Ngayon, ang message natin, ngayon, actually, sharing lang naman to. Kasi alam niyo na to, actually. At para din naman ito sa atin. Para makasiguro pa tayo sa kaligtasan nga ba? Yes. Sige. Para dun sa mga nanonood, kung nanonood kayo ngayon, makibukasan niyo yung mga Bible. Samahan niyo po kami. Tapos sa mga nandito ngayon, sige, makibukas po tayo ng Bible natin. Sa Luke chapter 13, verses 22 through 30. Yan. Pag-aralan natin ito, okay, makilala. So, ang gamit ko po na version ay NASB or New American Standard Bible. Sige, basahin ko po muna. And he was passing through from one city and village to another, teaching and proceeding on his way to Jerusalem. And someone said to him, Lord, are there just a few who are being saved? And he said to them, strive to enter by the narrow gate, for many, I tell you, will seek to enter and will not be able. Once the head of the house gets up and shuts the door, and you begin to stand outside and knock on the door, saying, Lord, open up to us, then he will answer and say to you, I do not know where you are from. Then you will begin to say, we ate and drank in your presence and we talked in our streets. And he will say, I tell you, I do not know where you are from. Depart from me, you evildoers. There will be weeping and gnashing of teeth there when you see
Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, but yourselves being cast out. And they will come from east and west and from the north and south, and will recline at the table in the kingdom of God. And behold, some are last who will be first, and some are first who will be last. Sige, pray muna po tayo. Aming Diyos ng dakila, maraming pong salamat, Panginoon, na niloob niyo po ang bawat isa na nandirito, maka-attend, Panginoon Diyos. Panginoon ko nga po, Panginoon, dahil lahat po kami, Panginoon, maging ako po, ay matuto po sa inyo pong salita, Panginoon Diyos. Pagkamat ito, aral na amin ang natanggap na, Panginoon Diyos. Dalahan po nga po, Panginoon, na lumalim ang aming pagkaunawa at pagkilala po sa inyo sa pamamagitan ng inyo pong banal na salita. Panginoon, hayaan niyo po, Panginoon, sa gayon, magkaroon po kami ng kaunawaan sa inyo pong salita, Panginoong Diyos, at makilala pa po namin kayo, Panginoong Diyos. Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang mga salitang ito sa pangalan po ng itong anak, aming Panginoong Jesus. Amen. So, start tayo. So, dito, narinig niyo na to, the narrow gate. Actually, ilang beses na natin to narinig. Kasi para to sa, hindi lang sa mga unbeliever eh. Akala natin para sa mga unbeliever, para din to sa mga Christians. Na quote and quote, akala nila, ligtas na sila. Ngayon, sabi dito, strive to enter by the narrow gate. Tagalogin ko. Sige, pagsumikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Ang mga translation ko. So, pagsumikapan nyo. Ngayon, eto, hindi po to suggestion na baka pwede pumasok ka doon sa mga kayo na pintuan. Hindi suggestion to. Sinasabi niya na sa'yo, pumasok ka. Ngayon kung hindi ka pa pumapasok, pumasok ka. Inuutusan ka na. Bakit? Nanahimik. Hindi, joke lang. Ako daw po nagpapaliwanag. Bakit? Kasi yung pintuan, papuntang kaligtasan. Ba't ba meron doon sa malawak na daan? Ano nga ba meron? Nandun ang kasamaan. Nandun ang kung sino-sino ang nakakasalamuha mo. At syempre, by definition ng nakakasalamuha, syempre may iba't ibang klase ng tao yan. May mga makasarili, may mga impostor, may mga backstabber, kumbaga. So, bakit ganun? We are living in a world where sin is rampant, where evil is reigning, at kung saan ang naghahari ay ang kadiliman. So, sinasabi ni Jesus that we are to enter into the narrow gate kasi doon tayo maliligtas. God will never want to harm you. Or kung saan ikaw yung mapapahamak. Yes, may masasaktan ka. I mean, napaka-narrow yung gate. I mean, tignan mo sa malayo. Halimbawa, yung pintuan. Nakikita mo sa malayo eh, kahit sa malayo. Bakit? Maluwag eh. Paano kung kiputan mo pa yan? Makikita mo pa ba? Kasi hindi pang karaniwan sa mga mata natin yung makakita ng napakakipot na pintuan. Kaya sinabi niya, madami na maghahanap dito at susubukan pumasok. Mahirap nga naman na makita ang makipot na pintuan. Literal. Kunin natin ang literal. Mahirap talaga na makakita ng makipot na pintuan. Nakakita na kayo. Makipot na daan. Pwede pa. Pero makipot na pintuan. Bihira. Kung hindi man wala, bihira. So, ang sabi niya, may mga taong maghahanap. Mahirap nga naman kasi talagang mahanap. Ngayon, paano niya nasabi na mahirap mahanap? Tingnan niyo na lang yung panahon ngayon. Ang daming nagsasabi na that they are the true religion and sa kanila makukuha ang kaligtasan. And napakaganda ng mga ideas nila. Kahit sabihin pa natin hindi yan Christianity. Ang gaganda ng mga ideas nila about how will you live a godly life. Kung paano ka magiging apart sa mundong ito. Pero tingnan niyo yung pinakaiba ng Christianity. Ano pinakaiba ng Christianity? Hindi naman sa walang gagawin. It is finished. Ang kailangan mo na lang gawin, manampalataya and have faith. This time, sinuutusan ka niya na pumasok.
yung sa makipot na pintuan. Hanapin. Kasi, ang iniisip ng tao, ililid din ako ng Lord sa tamang religion or tamang buhay, ganon. But that's not the point. Ang gusto ng Diyos, ikaw mismo yung pumasok. Pagdating ng Judgment Day, lahat tayo haharap sa Diyos. Kung tayo ay nilid ng Diyos sa makipot na pintuan, ano sasabihin ng unbeliever? Lord, ba't kami hindi? Hindi ka makatarungan. Ganun ang sasabihin ng unbeliever. Pero hindi. Tayo ang pumiling pumasok. Narinig natin ang pag-iimbita. Not only invitation kasi command Narinig natin. And pumasok tayo on our own volition. It means, pumasok tayo on our own free will. And not just by, sabihin na natin, fated or destiny. Hindi. Pinili ng mga tao ngayon na manampalataya sila. Ngayon, sabi niyo dito, madaming maghahanap na pumasok pero hindi nila kakayanin. Totoo naman. May nakarinig naman ng mga quote-unquote Christians na backslide. Actually, kahapon nakarinig ako. Nagpunta ako sa bahay niya. Sabi niya, nag-backslide daw siya. Or backslider Christian. So, ako naman, magalang naman ako sa opinion ng iba. Kung tingin mo ay backslider Christian ka, then you're free to entertain your own idea. And ibibigay ko sa yung freedom na yung opinion mo na backslider Christian ka. Paano yung nangyayari na may backslide na Christian? Kasi kung totoong Christian ka, you will follow even against this world. Kasi yung makipot na pintuan, naging describe dito in other gospels. Sabi makipot at mahirap pumasok. Ano ba meron doon sa makipot na pintuan? Kung pumapasok ka sa makipot na pintuan, syempre kailangan mo dalhin. Kailangan mong alisin. Kasi this is, hindi na lang tungkol sa kaligtasan It is about how you will follow Jesus. Ano sabi ni Jesus? Ano requirement ni Jesus na pag-follow? If anyone wants to follow me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. So, ibig sabihin, deny yourself. Ibig sabihin, itanggi mo lahat ng tingin mo para sa'yo. Na hindi, karapatan ko na magkaroon ng ganito, karapatan ko magkaroon ng ganon. Ang tawag dyan, sabi nga nila, entitleitis. Tingin nila, entitled sa kanila ang mga bagay na gusto nila. At tingin nila, sa kanila umiikot ang mundo. Pero yun ang mali doon It's not about you. It's about God. Ngayon, yun ang marami pa yan actually. Hindi ko na iisa-isahin yung mga sakit na yan. Pero napakarami. Ngayon, kung papasok ka sa makipot na pintuan, kailangan alisin mo lahat ng dalahin mo. That is the meaning of deny yourself. Paano yan, Kuya Jun? May mga bakit gano'n? May mga mayayaman na Christian. May kilala ako Actually, meron. Oo, totoo. Kilala niyo si Joseph of Arimathea. Siya yung naglibing sa katawan ni Jesus. And sinabi, siya ay isang mayaman na lalaki, pero disciple. O pwede naman pala maging mayaman Ito ang susi doon. Dininay ni Joseph yung pagiging mayaman niya. Hindi niya pinagpilitan na yung yaman niya ay mas nakakataas pa niya. Ito ang susi sa yaman. Walang problema kung gusto mong yumaman. Ngayon, free choice mo naman yan Ngayon, ang masama ganito. Ang maganda, ito yung maganda. Ang maganda, if you possess wealth. The bad thing is, if wealth possesses you. So, yun ang mahirap doon. Ang nasa utak mo na lang yung yaman. Then you must deny yourself. Yun ang sabi ni Jesus. Kaya, being a committed follower to Jesus, you must deny everything that you think it's about you. It's about Jesus. Kaya nga,
Sabi niya dito, strive to enter. Kailangan mong bitawan lahat ng yan. Na ano ko dyan, side track ako na. So, sabi niya dito, once the head of the house gets up and shuts the door, and you begin to stand outside and knock on the door, saying, Lord, open up to us, then He will answer and say to you, I do not know where you are from. Ito ang mahirap. Pag tumayo na daw, sabi na, tatagalogin ko. Sabi na, kapag ang, sabi natin, head ng bahay, ay tumayo at sinara na ang pinto, at kayo'y nagsimulang tumayo sa labas at pumatok sa pinto, sinasabi na pagbuksan niyo po kami, Panginoon, sasabihin niya, hindi ko alam, hindi ko kayo nakikilala. Tama ba yung translation ko? So, hindi niya ako nakikilala. Ngayon, yun ang ito yung mahirap dito. Kasi may mga taong nakala nila, they belong to God, they belong to the Lord. Ito ang malaking problema. Quote-unquote Christians. Actually, yung kapatid ko, inimbitahan sa isang church kahapon. Inimbita siya. Sabi ko, talaga, saan daw yung church? Sabi niya, sa Black 9, sa namin, sa subdivision namin. Sa Black 9 daw. Sabi ko, talaga lang. Sabi niya, madami bang chicks? Chicks doon, kuya? Ginanon ako. Sabi ko, chicks? Sabi, ewan ko, siguro meron. Pero I doubt na may papatol sa'yo. Sabi ko, huwag kayong makikisalamu sa hindi na pananampalataya. Yun ang warning. Hindi ko sinabi sa kanya na, hindi ko sinabi yung warning na yun. Sinabi ko lang may warning na hindi kami pwedeng makisalamuha or at least hindi tayo pwedeng quote-unquote sama sa mga hindi nating kapananampalataya. Yun nasabi ko sa kanya. Ngayon, sabi ako, depende sa'yo. Actually, hindi ko siya in-encourage na pumunta. Kasi, sa bahay namin, ako nagtuturo dyan. Tanungin niyo siya. Sinusubukan ko siyang palakihin sa daan na tinuturo ng Panginoong Diyos. Pero matigas talaga ang ulo. Ngayon sabi ko, pag pumatol sila sa iyo, or kung sakasakali may pumatol sa iyong babae, baka hindi Christian yun. Sabi niya, ba't paano nasabi? Hindi siya sumusunod eh. Ngayon, sabi ko sa kanya din, tandaan mo, hindi lahat ng nasa loob ng church, mga Christians. Hindi lahat ng nagsasabing born again sila, Christians talaga. Totoo yun. Ngayon, paano nasabi? Ito yung, sabi nila, then you will begin to say, we ate and drank in your presence and you taught in our streets. Nakinig kami sa mga turo mo, Lord, nagpupunta kami doon sa MFYL para lang makipagsilko. Tapos hindi kami ligtas. At ganun, Lord. O pwede naman sabihin ng iba, Lord, yung magulang ko po, Christian. Ikaw ba Christian? Hindi, pero Christian po yung magulang ko, kaya dapat, ligtas din ako. Hindi pwede sabi. Ngayon, pwede magsabi, Lord, yan? Nga ba tayo dito? Tumugtog kami para sa iyo. Praise and worship kami para sa iyo. Tinaas namin pangalan mo, Lord, kami. Sa mga sementeryo. Ewan ko ba? Nag-preach kami sa mga lansangan. Pinangalanda ka namin yung pangalan mo, pati yung salita mo. Maraming nagsasabi ng ganun. Sinabi ko. Sasabihin nila, kumain kami at uminom sa inyong presensya at nagtuto ka sa aming mga lansangan. Pero ano sabi sa kanila? Hindi ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng masama. Kasi may mga tao talaga na, kala mo po, bakit nasa church? Christian, hindi naman pala. Hindi ko gustong maglagay ng insecurity sa loob ng church na tignan mo yung katabi mo, Christian ba ito? Huwag mo naman ganun yung kaibigan.
as much as possible, ibigin natin ng isa't isa. Kung may pagkakataon ka na may express mo yung pag-ibig na yun, why not? Kasi ganun din ang ginawa ni Jesus eh. Pero, may mga tao talaga na, quote-unquote, peke. Kala mo, umaattend ng Sunday, pero Sunday Christian lang pala, tapos balik sa masasamang gawain. May ganun. Ako noon, ganun ako. Pupunta ako dito, mabuti ako, pagdating sa labas, medyo taliwas. Ganun ang nangyari sa akin noon. Actually, hindi ko maaalala, mga 6 or 5 years old. Ngayon po ba ko, kaya dyan, anong ginagawa po ba? Hindi na. Hindi na. Kasi inaalay ko yung buhay ko sa Diyos. Pinapasakop ko yung sarili ko sa kapangyarihan talaga ng Diyos. Kasi may mga tao na ang nais nila, magbago sila. Meron akong narinig na kapatid na sabi niya, nahihirapan daw siyang i-resist ang tukso. Kung mag-alala kapatid, ako din noon. Pero sabi ni Apostol Santiago, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan niyo ang dyablo at lalayo siya sa inyo. Ngayon, ano yung unang step? Pasakop. Pasakop ka. Sinasabi mo kasi, hindi ko kayang pagtagumpayan ng tukso. Ginawa mo ba yung first step? Pasakop muna. Kilala niyo ako mga kapatid. Rebelde ko noon. Alam niyo yan. Alam ng kapatid na Hans yan. Nag-one day ako, nagkakating ako. Saan ako pumunta? Sa church. Kala mo mabait na bata. Sinasaway ako. Ayaw makinig. Alam niyo yan. Alam niyo kung paano hindi ako sumusunod sa nanay ko. Pero sabi ko, Lord, sinabi mo sa akin na pumasok ako sa daan na yun. Lord, tulungan niyo ako, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Sinabi ko talaga yun sa Lord. Ang prayer ko, mula noon hanggang ngayon, sabi ko, Lord, pwedeng deal tayo. Sabi ko ganun pwede deal tayo. Talagang susubukan ko po na sumunod sa inyo. Actually, gagawin ko, susunod ako sa inyo. Pero Lord, alam niyo po puso ko, alam niyo po kung anong klase kong tao, alam niyo po makulit ako. Alam niyo, rebelde ako. Pero Lord, kung kailangan mo akong mampasin, sige, why not? Ngayon, kung magbago ako at naging makulit ako, Lord, ampasin niyo pa rin ako, kahit masakit na. Yun ang tuloy kong pinapanalangin sa Diyos. Lord, alam ko po, rebelde yung tao. Alam ko po, Panginoon, masuwain akong tao. Kaya naman, Panginoon, kung kailangan niyo akong hampasin, why not, Lord? By all means. Yun talagang panalangin ko. Sabi ko, malakas yung kakulitan ko. Actually, may kapatid na nagsabi, Kuya Arjun, makulit kasi ako eh. Hindi ako sumusunod sa magulang ko. Ayos lang yan, kapatid. Hindi ka nag-iisa. Ako din, noon. Ako din, noon. Pero, nagpasakop muna ako sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi ko, Lord, kayo po bahala sa akin. Kahit magmakulit ako, huwag niyo po akong hayaan. Kahit magrebelde ko sa inyo, o sa nanay ko, o sa ibang authority na nasa buhay ko. Kahit na yung mga ginagawa ko po, Panginoon, taliwas na sa mga sinasabi ng Biblia. Lord, sa inyo ako. Alam ko po mahabang pasensya niyo. Ayaw mo pong abusuhin, pero Lord, panalangin ko, pagtiisan niyo po ako. Dahil napakakulit kong tao. Inamin ko sa Diyos. Hindi na ako nagpaka-plastic na Lord, susunod po ako sa inyo. Araw-araw akong magpupunta ng church. Nagpakatapat ako sa Lord. Sabi ko, Lord, there will be times na talagang magre-rebelde po ako. Pero Lord, talagang panalangin ko po. Pagtiisan niyo. And surely enough, for those 7 years, kasi 7 years na ako 7 years na ako in the faith. And surely, for those 7 years,
may pagbabago. Actually, noon iniisip ko sabi ko, hanggang kailan kaya ako magbabago? Iniisip ko. Pero by the time na tumatagal yung panahon, nakikilala ko ang Diyos. Tinutuloy ko lang din, kahit na rebelde ko yung pagbabasa ng Bible. Oh, mukha ka namang hipokrito nun, Kuya Arjun eh. Pero tinutuloy ko yung pagpe-pray ko. Sabi ko, Lord, alam ko magiging rebelde talaga ako, Lord. Pero tutuloy ko yung pagbabasa ng salita mo. Tutuloy ko po yung pananalangin ko. Kasi alam kong may kapangyarihan po kayo. And surely enough, siyempre hindi naman natagpuan. Na-experience ko yung power. Kasi kung hindi, ay baka ibang Arjun yung kaharap mo ngayon. Tingnan nyo, baka may maskara. Kasi nga, wala. So, sinabi to ni Jesus kasi baka may mga taong akala nila Christian na sila. Ngayon, kung ikaw ay nandun sa stage na kung saan nagda-doubt ka na baka binago ka na ba ni Jesus, minsan sa una hindi mo lang maramdaman talaga yan. Darating din yung panahon. So sabi dito, there will be weeping and gnashing of teeth there when you see Abraham, Isaac, Jacob, and all the prophets in the kingdom of God, but yourselves being cast out. Kasi ang audience ng dito ni Jesus, siyempre mga Israelita. Gustong sabihin ni Jesus, titigas ang ulo niyo. Ngayon, makikita nyo, talagang magngangalit ang ngipin nyo. Dahil, makikita nyo si Abraham, si Isaac, si Jacob, na naging faithful sa Diyos, pati mga propeta. Doon sa kari ng Diyos. Pero kayo, nasa labas kayo. Ngayon, pero kayo yung bayan na pinili ng Diyos, pero kayo nasa labas. Actually, ako rin, naaawa ko. Kasi sila yung dapat na mag-receive ng salvation eh. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, naibigay ito din sa atin, nai-impart din sa atin. Pero hindi ako thankful na nagrebelde ang bansang Israel dahil napunta sa ating kaligtasan. Hindi naman. Ngayon, itong mga taong ito na binanggit, naging faithful sila sa Lord. Kahit na may pagkukulang sila, tandaan nyo, walang perfect na tao. Si Abraham, may imperfections din. Si Isaac, ganun din, si Jacob. Si Jacob lalo na. Mandaraya. Kilala niyo siya, di ba? Dinaya niya yung kuya niya, si Esau. Pero naging faithful pa rin siya. Ngayon, ganoon din si David. Si David, nagkasala naman din. Gusto kong i-point out, walang perfectong Kristiyano. Paano may tatangi yung Kristiyano yung totoong Kristiyano sa hindi talaga Kristiyano? Merong isa, love. Yun lang yun. Makikita mo ang totoong Kristiyano umiibig sa kanyang kapwa. Pero yung hindi talaga Kristiyano yun. Bakit? Ano sabi ni Jesus? Dito malalaman na kayo aking mga disipulo kung kayo'y ipag-ibig sa isa't isa. Kaya kilala sa mundo ang mga Kristiyano as loving people. Actually, kahit hindi lang ngayon kahit noon man din. Actually, nabasa ko na dito na may message noon, may letter para kay Diognetus. Hindi ko alam kung nabasa niyo na yun. In-explain niya or pinaliwanag niya kung anong klaseng tao ng mga Kristiyano. Kasi pinadala niya yung sulat sa isang authority. Ngayon, pinaliwanag niya anong klase mga tao itong mga Kristiyano. Sinabi niya, pwede, nagsusuot sila ng katulad sa inyo. Siguro, kumakain din sila ng kung ano yung kinakain nyo. Nagsishare sila ng pagkain, pero hindi ng asawa nila. Ngayon, pero iba sila. Maibigin sila. Sa lahat ng ginagawang masama sa kanila, ang sagot nila mabuti. Actually, yun yung parang buod ng message, pero hindi ko naiisa-isahin. Ngayon, sabi dito, they will come from east and west, from north and south, and will recline at the table of the kingdom of God. And behold, some are last who will be first, and some are first who will be last. So ito yung time na kung saan,
makikita nila na may mga tao na nanggagaling sa iba't ibang bansa na kasama sa kaharian ng Diyos. Paano ba makasama sa kaharian ng Diyos? Mga kapatid, alam niyo yan. You must be born again. Ano sabi ni Jesus sa John 3? John chapter 3 verse 3. Napabilis ako. Sabi niya, you must be born again. John 3:7 pala yun. Diba? Ngayon, yun ang dahilan kung bakit kasama tayo ngayon sa kaharian ng Diyos. Ngayon, paano naman dun sa mga taong hindi kasama? Huwag kang mag-alala. Baka makasama din sila. Kasi sabi dito, some are last who will be first. And some first who will be last. May mga taong unang nakakilala sa Diyos, pero sila yung huling mananampalataya. Pero sino yung mga huling nanampalataya? Sila yung mga unang yung mga huling nakarinig, sila yung mga unang mananampalataya. Actually, ganun din pagdating sa kaligtasan. Actually, sa pag resurrection ba? In the time na dumating si Jesus, ang unang bubuhayin is yung mga patay, yung mga nauna na. Then kasunod, yung mga Christians na nanampalataya sa panahon ngayon. Pero malapit-lapit na din yun. Pero susunod na topic yun. So, ang topic natin ngayon is strive to the narrow gate. Ngayon, maaaring mahirap ito sa mga tingin ng ibang tao. Kasi ang tingin nila sa atin, actually, narinig ko sa isang perspective, killjoy tayo. Bawal sa atin umino, bawal sa atin manigarilyo, bawal yung gantong kasuotan, bawal yung ganito. Ang dami daw nating bawal. Pero, yung mga bawal na yun is what makes life more enjoyable. I mean, may enjoy mo ba yung buhay mo? Malimbawa, naninigarilyo ko ngayon. May enjoy mo ba buhay mo sa pagtanda mo? You will pay the price. Talaga. Ngayon, masusunog ang bagang mo dyan eh. Ngayon, kung ikaw ay isang tao magagalitin, alam mo na, madami kang kaaway in the future. I mean, may price to be paid for everything we do. And everyone is accountable of their actions. Kaya nga, tinatawag ni Jesus tayo sa action to strive to the narrow gate. Actually, dito na ako mag-iwan. Lahat tayo haharap sa hukuman ng Diyos. Siguraduhin natin sa bawat isa na lahat ng iniisip natin, lahat ng sinasalita, lahat ng ginagawa ay pasok sa pamantayan ng Diyos. Kasi kung hindi, well, Diyos ang nakakaalam. Sa lahat ng mga ginagawa natin, ang Diyos ang huhusga. Kaya nga sinasabi niya, masok na kayo dun sa makipot na pintuan. Kasi the less you have, the more you will have in the future. Ngayon, kung sakasakaling wala ko ngayon, in the kingdom of God, there you will have more. Actually, sabi ni Jesus, yung mga taong nag-iwan ng kanyang bahay, ng pamilya, ng anak, ng ari-arian, para lang sa ari ng Diyos, ay tatanggap ka ng ibayo nito. So kung, di ko naman sinasabi, iwanan niyo pamilya niyo. Baka iwanan niyo naman pamilya niyo. Or iwanan niyo bahay niyo. Ngayon, may mga tinawag para dyan. Ngayon, bilang tayo mga kabataan, pati sa mga nanonood, kung kabataan ka man, diba? Gawin natin kung ano yung tingin natin nakalulugod sa harapan ng Diyos. Kasi actually sabi nga nung pastora natin, matatalino kabataan ngayon. And I acknowledge that. Kaya nga ako nakikipagdebate sa iba't ibang kabataan eh. Gusto kong makita kung anong klaseng mentality meron ka. Actually, sila yung naghahamon. Hindi ako. Ako, talagang ini-entertain ko lang din sila. Okay, may matutunan naman din ako dito eh. Gusto kong malaman. Lalo na ngayon, ang morality ng tao ay nasabi na natin, napakalawak. May mga
nagja-justify ng adultery. May asawa siya eh. Ngayon, sabi niya, mas mahal ko siya eh. So, kumabit. So, justify niya ang adultery through the twisted view of love. Actually, napakarami kahit yung sex. Inisip nila, pwede naman namin ito gawin kahit hindi pa kami kasal. Wala namang masama, wala naman din mawawala. Actually, napakalaki na mawawala sa'yo. Pero para sa next topic yun. Ngayon, sinasabi ko, napaka-rampant ng kasamaan ngayon. Kaya nga, tinatawagan tayo to strive to enter the narrow gate. Ngayon, kung nasa loob ka, manatili ka sa loob, huwag ka nang lumabas. Ganun lang yun. Tuloy mo na lang kung ano yung ginagawa. Ibig sabihin yung pagiging mananampalataya mo sa Diyos. Ngayon, ano yung sight mo? Ano goal mo? Set your goal on high. Ilagay mo yung goals mo sa kung ano yung makalangit na bagay. Actually, ngayon nga, ini-imagine ko na kung anong klaseng buhay meron tayo sa langit eh. Kasi sabi na papain tayo doon, magsasaya tayo doon, and we will praise God actually, ang unang idea ko is we will praise God through singing and dancing, day and night. So, inisip ko, day and night, 24/7, forever, kakanta at sasayaw ako sa harapan ng Diyos. Yan ang inisip ko. Pero hindi pala, mali pala yun. Kasi, there, kakain tayo, makikipagkwentuhan tayo sa kapwa-tao natin, and in everything that we will do there, is to glorify God. Ngayon nga, nagagawa natin eh. Kaya natin magkwentuhan just to glorify God. Kaya natin kumain to glorify God. Kaya nga di ba ang paalala sa atin? In everything you do it for the Lord. Do it for the glory of God. Kaya I believe na in heaven, makakasama tayo, magkakakwentuhan tayo. That's why ini-encourage ko yung bawat isa. Mukhang hindi, di ba? Kabanalan. Let's strive for righteousness. Let's strive for the holiness. And para doon sa mga tao na hindi nag-strive to enter the narrow gate, sabihin din natin sa kanila, enter the narrow gate. So, yun lang po. And thank you. And pray muna tayo. Dahil Panginoong Diyos, maraming pong salamat, Panginoong Diyos. Bagamat ito ay alam, Panginoong Diyos. Alam ko, Panginoon, na patuloy ka pa nagpapaalala sa amin to strive to enter the narrow gate, Lord God. Na magpatuloy po kami sa daan na inilagay niyo po sa aming harapan, Panginoong Diyos. Panginoon, dalangin ko nga, Panginoon, na ang iyong pong salita, Panginoon Diyos, ay patuloy na kumabataw isa sa amin, Diyos. Panginoon, alam po namin na ang mundo ngayon, Panginoon, ay pinag-aharian ng kasamaan, Panginoon Diyos. Nag-aharian ang kasamaan at ang katiliman, Panginoon, at ang immoralidad, Panginoon Diyos. Kaya dalangin ko po sa bawat isa na gabayan po ninyo, Panginoon Diyos, ng iyong pang banal na spirito. At para po dun sa mga nanonood ng video nito, Panginoon Diyos, dalangin ko nga po, Panginoon, na ang iyong pong kamay, Panginoon, ang umipo sa kanilang puso, Panginoon, at mag-strive sila na pumasok sa makitid na pintuan. Bagamat ito'y mahirap makita, bagamat mahirap pumasok, Panginoon. Dalangin ko nga po, Panginoon, na sila rin po, Panginoon, ay makapasok. At gayon din po, Panginoon, makasama po namin sila sa inyo pong kaharian na darating, Panginoong Diyos. Panginoon, dalangin ko po na bawat isa sa amin ay mapagpala, Panginoon, spiritually, O Lord God, sa aming pag-pursue ng holiness, O Lord God, at ng mga bagay na nasa langit, Panginoong Diyos. Panginoon, dalangin ko nga po, Panginoon, na sa bawat aming magagawa, Panginoon, ay ikaw lamang natataas. Panginoon, dalangin ko nga rin po, Panginoon, para sa mga taong hindi pa po nakakapagtisay, para sa mga
taong iniisip nila, Panginoon, ay sa iyo, Panginoon. Panginoon, dalangin ko nga po na paalalahanan po sila tungkol sa mga ginagawa nila, Panginoon, at tumalima sila sa inyo pong salita. Panginoon, sa iyo po namin sila nagkakatiwala. Panginoon, maraming pong salamat, Panginoon, sa paggamit po sa aking bibig, Panginoon, para ipahayag ang inyo pong salita, Panginoon Diyos, para mapaalala, Panginoon, sa aming mga kapatid, para maluwalhati ka, Panginoon Diyos, maiangat ang inyo pong mga salita, Panginoon, at patuloy po kami maging faithful sa iyo. Maraming pong salamat sa pagsama ng inyo pong banal na Espiritu, Panginoon Diyos. Panginoon, kung hindi po dahil sa inyo, Panginoon, ay hindi po ako makakatayo, Panginoon. At ang bawat isa po sa amin ay hindi magmamature, Panginoon Diyos, kung hindi dahil po sa inyo. Kaya naman po, Ama, gusto ko pasalamatan ang inyo pong dakilang gawa, Panginoon Jesus Cruz. Na kung hindi dahil doon, Panginoon, ay wala kami dito ngayon. Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Kaliyo lamang ang maluwalhati. Sapatat sa iyo, kahayaan, kapangyarihan, mula pa noon mo pa kailanman. Sa pangalan po ng iyong anak namin, Panginoong Jesus. Amen. Ayan, salamat Brother Arjun. Ngayon naman po ay dako tayo sa tithes and offering. Bibigyan ko po kayo ng pagkakataon para dumako. At magkaloo. Yun po. Yan, sige po, ipag-pray po natin ang ating... Okay na ba? Pastor. Yan, sige, pray tayo. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa kaloob na ito na siyang ipinutulog mo po, Panginoon, sa bawat isa rin, Lord God, pagpalain nyo nga po, Panginoon, ang pinagdaluyan, Panginoon, ng mga kaloob na ito, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na magamit ito sa iyong sambahan, Panginoon, sa kapulihan mo, Panginoon, at sa mga mission and ministries, Panginoon, na nais mo, Panginoon, na gawain mo. Dalangin namin, Panginoon, na ang mga nagkaloob at kung wala po man, Panginoon, kakayang magkaloob, ay pagpalain mo nga po, Panginoon, ang sabihin na ipakita mo sa kanila na ikaw ang Diyos na tunay na siyang nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Yan, tayo naman po ngayon ay magka-closing prayer na. Sige, Brother Algie, pwede ba? Pwede ba? Ay, yun nga pala, sorry ba? Meron po tayong announcement. Pasensya na po. Ayan, ang announcement natin is yung every Saturday, 2 p.m. meron po tayong English conversation class. Pwede po kayong mag-join doon. Mag-PM lang, mag-private message na lang po kayo sa akin para po mag-join ko po doon sa group. Free po yan, free, libre. Pwede pong free, libre. Pwede pong mag-join, yan.
At every Sunday, meron po tayong Sunday service. At meron din dito nag-online study. Kasi free wifi po dito. Kaya yun. Kaya pwede po din dito mag-online class sa mga schools talaga. Yun. Sige, dadako na tayo sa ating closing prayer. Brother Alvin, pwedeng pangunahan mo kami. Sige. Ay manalangin. Sige, yaman. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa hapon na ito, Panginoon, na pinagtipon-tipon niyo po kami. At Panginoon, nagkaroon po kami ng pagkakataon, Panginoon, upang itaas ang inyong pong dakilang pangalan sa pamamagitan, Panginoon, ng pag-aawitan, Panginoon, at pagpapahayag po ng inyong pong salita, Panginoon. Dalangin po nga po na mangtawi ang inyong pong salita sa aming mga puso, Panginoon. At patuloy po kayong maluwalhati sa aming mga buhay, Panginoon, sa pamamagitan ng aming mga gawa, Panginoong Diyos, sa aming mga sinasabi, Panginoon, at kahit sa aming mga iniisip, Panginoong Diyos. Dalangin po nga po ng bawat isa, Panginoon, kay humayo dito ng may kapayapaan, Panginoon, at kagalakan sa aming mga pamilya, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat po sa pagsama sa amin sa hapong ito, Panginoon, na kayo po ang aming itinataas palagi, Panginoon Diyos, sa anumang aming ginagawa, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon Diyos, sa pagpatuloy na pagsama sa amin, Panginoon, at pag-guide po sa amin sa aming mga gagawin, Panginoon. Kaya sa iyo, Panginoon, na makapag-iingat sa amin, Panginoon, at makapaglalayo po kami sa aming mga kasamaan, Panginoong Diyos, sa lahat ng kabuktutan, Panginoong Diyos. Sa isa pong Diyos na aming pinananaligan, Panginoon, sa inyo po ang papuri, pagluwalhati at pagdakila, sapagkat sa iyo po ang kapangyarihan, kaluwalhatian, at kaharian mula pa noon ngayon magpakailanman. Sa pangalan po ng iyong pong anak namin, Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless everyone, and see you next Sunday. Nana, is that you? Anong application to, Ate Jo? Kawayan po natin ang bawat isa. Ate Jo, hindi bawal at ganun lang. Sige pala. Si Kuhan! Yan.